Good day, Kamaster! And this video, may isishare akong baterya dito ng ating customer na pinagpalitan sa kanyang sasakyan na Corolla Altis. Ang pangalan sa baterya na ito ay Tropicap High Performance Japanese Technology. So, ibig sabihin, gawang Japan po ito. May logo pa siya na Tropy, ayan po. Kaya siguro tinatawag siya na Tropicap. So, ang size naman sa baterya na ito ay 2SM lamang po. 63 amperes, 553 cc. Pero mamaya malalaman natin kung totoo bang 553 cc yan kasi i-tester natin yan doon sa ating battery analyzer. So ito ay maintenance free na baterya. So ibig sabihin kapag sinasabing maintenance free, less hassle na po. Hindi na natin kailangan na magdadagdag or magbabanto dahil ang kategorya ng isang maintenance free ay disposable. So need na po na itatapon ito. So nakakabit naman ito sa sasakyan ni Sir na Corolla Altis. Gasolina po ang engine. So ito ay nagpapalit na siya kasi daw ang hirap na daw yung sasakyan ng mag-aandar. So atin itong aalamin ngayon kung talagang sira na ba itong baterya na ito, kung bad or good na ba. Atin itong aalamin ngayon kung goods pa ba ang baterya na ito. Kasi sa tingin ko mukhang okay pa ito eh. Ang gusto niya, mapapalitan niya ng bago. Ang pinalit naman niya ay NE60 na Enduro. So ngayon ay i-check natin to. Una-una natin gagawin, iti-tester natin yan. Gamitan natin itong battery analyzer. Ito po ang itsura ng battery analyzer. Ayan. So, lagay natin sa positive. At ito ay sa negative. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin ninyo, 12.8 volts po ang reading sa voltahe na ito. So ngayon, atin siyang iti-tester para malaman natin kung ilan ang CCA sa baterya na ito. Kung ito ba ay good or bad na baterya. Battery test. AFB, okay. GIS. 6D26L, then testing. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ang healthy charge po niya ay 100%, 400 cc na lamang po siya. Tapos ang charge niya ay 98%, 12.7 volts po siya. Tapos ang nakalagay dito ay good battery. So ibig sabihin good battery pa ito, kaya pang makapagpa-start sa sasakyan. Siguro ang problema sa sasakyan ni Sir, alternator, hindi nagkakarga, o di kaya may wirings doon na grounded or may fuse doon na dapat nang papalitan. Pero ang baterya na to ay good battery pa siya, wala pa siyang problema. Okay? So ang next na gagawin natin, i-check natin tong 6 na butas, may tubig ito sa ilalim. Baliktarin lamang natin. Ayan. At buksan natin ito. So ayan, bukas na po yan at susukatin na natin itong hydrometer. Ito po ang itsura ng hydrometer na kung saan ito ay panukat sa tubig ng baterya. Pinakaunang butas, ang sukat ng tubig ay tumapat sa kulay red, sa 1200. So ibig sabihin, wala nang specific gravity ang tubig ng baterya na ito. Pangalawang butas, ganun pa rin po, tumapat siya sa 1200, which is nasa kulay pula po yan. So wala pa rin specific gravity ang tubig ng baterya. So ibig sabihin, recharge, kailangan po siyang i-charge para umabot sa kulay puti ang sukat ng tubig para maging 1250 or 1225. Pangatlong butas tayo.
Ganon pa rin po, walang pinagkaiba. 1200 pa rin ang sukat ng tubig, which is tumapat sa kulay red. Okay? Pang-apat na butas, ganon pa rin po. Tumapat sa 1200 ang sukat ng tubig, which is nasa kulay red po yan tumapat. So, wala pa rin specific gravity ang nasabing tubig ng baterya. Pang-anim na butas tayo, ganon pa rin po, walang pinagkaiba, nasa 1200 pa rin tumapat ang tubig, which is nasa kulay red po yan. So wala pa rin specific gravity ang nasabing tubig ng baterya. So overall, ang status sa baterya na ito ay recharge, lubat siya. Hindi naman siya totaling lubat kasi nung tinestir natin sa ating battery analyzer is good battery pa siya. So kailangan lamang siyang i-charge ng ilang oras para maging 1250 or 1225 ang sukat ng tubig. Kasi nasa kulay pula pa ang sukat niya ngayon. Okay? So itong baterya na ito ay goods na goods pa. Talagang kaya pa makapag-start ng kahit anong klaseng sasakyan. Okay? So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na to. At maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag ninyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Be My Motolite. Bye!